permiso tayo dito sa gilid. Dito lang tayo sa gilid. So ito yung bahay na Tisa. Now, kaya sa tinatawag na Tisa, ito pala yung knocker. So pag ano, kakatok ka dun ng pag ganon. Okay. So pagkalabas natin ng P. Gomez, kanan tayo, pabalik tayo dito sa Lopez Haina. Then makikita na natin yun dito sa may bandang kanan. Ito mga bahay na to, mga historical landmarks na to, magkakalapit lang sila eh. Hindi ako nagkakamali, ito na yun. Alright, so kung makikita nyo, ito yung pinaka-facade nya. Ito yung Cuartel del Guardia Civil na tinayo ni Don Apolonio Santiago y Domingo, Governor ng Pasig. Tinayo ito noong 1881. Nirename lang siyang Cuartel del Guardia Civil noong 1894 during the Philippine Revolution. Yung mga suspected Katipuneros dito sa Pasig were imprisoned, and dito na rin sila tinorture. Yung iba dito rin sila pinatay. Nabili ito ni Doña Clara Tambunting de Oliveros nung Filipino-American War. And noong 1922, napunta naman ito sa pamilya Guano. So as you can see, yung facade ganun pa rin, na-preserve. And to think na napakaraming history nangyari dito sa bahay na to. Sayang lang rin, di rin natin mapasok eh. Pero kung mapapadaan kayo dito sa Burgos, pagkagaling nyo rin sa plaza, yan, makikita nyo yan. Yan siya nga pala, ito pala yung pangalawang pinakamatandang bahay dito sa Pasig. So yung una, yung bahay na Tisa na pinanggalingan natin. So mula dito sa Burgos, sa may Guanyo House o Cuartel del Guardia Civil, break muna tayo. Meron pa tayong dalawang pupuntahan na mga historical places dito sa Pasig. Pero since nagugutom na ako, hanapin muna natin yung isa sa mga vintage na pansiteria.
Diyos. Solid. Okay. So mag-rest lang tayo, tapos pupunta na natin yung next stop natin for this historical ride. Alright? So ngayon busog na tayo. Pupuntahan natin yung mga lugar dito kung saan mayroong malaking importansya sa ating revolusyon. As you know, ang Pasig ay isa sa mga naging himpilan at kung saan din nagmi-meeting ang mga katipunero noon. So pupuntahan natin yun. Steady lang. Wow. So mula dito sa plaza, sa simbahan, pupuntahan natin yung Parian Creek. Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung significance ng Parian Creek sa revolusyon at dito na rin sa lugar ng Pasig. So namali tayo ng ikot, dumire-diretso tayo ron sa Sixto. Hindi pala. Babalik tayo ulit doon sa simbahan. Sa hanapin natin yung MH del Pilar. Eto. So dire-diretso lang tayo. Yun. Ito na ang Parian Creek. So nandito na tayo ngayon sa Parian Creek. Madumi pa rin siya, pero maniniwala ba kayo? Ito ang isa sa mga sinaunang highway o daanan natin noon. Mahaba itong Parian Creek eh. Sabi sa akin mula sa Nicolas. Kasi ito, ang dulo nito eh hindi ko alam kung saan. Ilalagay ko na lang dyan sa notes. Wow. At isa siyang bike lane. Kung gusto nyo mag-bike, mamaya ibabike natin to. Ang Parian Creek eh kilala rin sa tinatawag nilang bitukang manok. Napakahalaga nito nung panahon ng mga Espanyol dahil dito dumadaan yung mga tao mula Maynila papuntang Laguna, papuntang Antipolo. Actually, yung mga pilgrims ng Antipolo dito dumadaan mula Maynila. Sasakay sila ng bangka sa Pasig at pupunta rito. Noong May 1896, dito dumaan sila Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at iba pang mga miyembro ng katipunan upang mag-meeting tungkol sa kanilang mga gagawing hakbang
So mula dito sa Bitukang Manok noong May 1896, dito bumaba sila Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at ang iba pang mga miyembro ng Katipunan upang magtipon at pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang, kung kanila na ba itong itutuloy ang himagsikan o hindi. Kaya napaka-importante ng Bitukang Manok o Parian Creek sa ating kasaysayan. So kung magagawi kayo dito, enjoyin ninyo at the same time lalahanin ang importansya ng creek na ito sa ating kasaysayan. Bagamat sa ngayon madumi na siya, ngunit tandaan natin noon, ito ang pangunahing daanan mula Maynila hanggang Laguna, at dito rin dumadaan ng trade o komersyo. Ang mga Chinese mestizos pa lang gumawa ng concrete bridge style na pagoda over dito sa Parian Creek noon. Tawag nga nila doon Parancillo Bridge. Later ang tawag na nila doon Fray Felix Trillo Bridge. Ngayon nagsisilbi rin itong daanan ng mga tao Ganong hindi na siya ganong ka-busy tulad noon. Sundan natin itong Parian o Bitukang Manok. Sabi nila bikeable daw. Tignan natin. Excuse me, Dogo. So susundan natin tong Parian. Based dun sa nakita ko sa mapa, dadaanan nito yung likod nung huling stop natin. Well, pangalawa sa huli na stop natin para sa historical ride natin dito sa Pasig. So noon, along the banks nito, aside sa pagiging daanan siya ng komersyo at ng mga tao, lalo na nung mga papunta sa Antipolo, mga pilgrims, naging lugar din siya ng komersyo sa gilid-gilid. Kung magbabay kayo dito, yun nga lang, may mga tao, mga nakatira din naman dito sa gilid nito. Maging magalang na lang tayo. At yun nga, may mga pupo din ng aso, pero iwasan na lang natin. So kung tama ang tansya ko, ang dulo nito ay yung malapit sa simbahan. Ay, sir, pasensya na. Okay lang po, sorry po, pasensya na rin po. Ay, sorry po pasensya na po. Pasensya kayo Magandang umaga po. Pasensya po. Tipon-tipon, dito malamig. Sinusundan ko lang po yung salamat po. Yan. May mga tao pa rin dito nakatira. So sa mga taga Pasig, ang alam nila rito, Bitukang Manok noon. Bitukang Manok siya dahil as you can see, paliko-liko siya. Parang bituka ng manok o isaw. Tingnan natin kung malapit na tayo sa dulo.
Yun, may isang daan na naman dito. At pwede yata rito. So dito na lang ako liliko dahil pupuntahan ko na yung isang pakay natin, pangalawa sa huli. At kung tama ako, ito yun. Hanapin natin yung so lumabas tayo dito. Hanapin natin yung Maxima ay ang Assembleya kung saan nagtipon sila Bonifacio. Natin siya. Sabi, hindi dito lang yan. Doon. Ito yung bahay. Meron parang dinapaksakan din. According sa matanda rito kanina, hindi na raw ito yung original na bahay ni Valentin Cruz. Pero dito sa lugar na to, dito sila nagpulong. And according sa memoirs ni Dr. Pio Valenzuela, dito nila napagkasunduan kung pagpapatuloy ba nila ang revolusyon o hindi. At dito sila nagbotohan. Now, nung nagbotohan sila rito, isa sa mga nagsabing wag munang gawin ng revolusyon ay si Emilio Aguinaldo. According na rin kay Emilio Aguinaldo, kailangan pa natin ng makapaghahanda dahil kulang pa tayo sa mga armas. So dito rin nila napagplanuhan noon na bumili ng mga armas sa bansang Hapon. Ngunit ang isa sa mga naging desisyon ng konseho rito sa Pasig ay ang pagsumiti ng plano kay Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Dito rin sila nagplanong kumuha ng mga funds para sa trip ni Dr. Pio Valenzuela, kung saan siya yung kakausap kay Jose Rizal sa Dapitan. Ayon din sa mga historiador, dito na nagkaroon din ng lamat. Siguro yung relasyon ni Bonifacio at Aguinaldo. At dito nga sa lugar na to, masasabi natin na unang nakikita yung lamat ng relasyon ni Aguinaldo at ni Bonifacio. Na bagamat supremo si Bonifacio at kinikilalang primary leader ng Katipunan, hindi pa rin niya makontrol ang buong Katipunan. Dahil based na rin dun sa napagmitingan nila, kailangan pa rin nila ang approval ni Jose Rizal, na siya rin kinikilala ng buong Katipunan bilang hindi naman sa ating Pangulo, ngunit pinuno ng kanilang grupo. Mula nga nun sa pagtitipon nila
noong May 12, 1896 ay nagumpisa na ang paggulong sa revolusyon. At nga noong Agosto 29, 1896, pangunguna ni Valentin A. Cruz, dito unang nagkaroon ng panalo, ang unang panalo ng revolusyon. Tinatawag nilang nagsabado sa Pasig. Pangunguna ni Valentin A. Cruz. At dito rin nga sa assembly na to, maraming na-question. At ginagamit rin ng ibang mga historiador na kung ang unang pangulo ay si Bonifacio, ano ba ang lakas o impluwensya ng titulong ito? Dahil ang Katipunan ay isang konseho. Ngunit kung atin rin namang titignan ang kasaysayan, marapat lamang na bigay natin ang honor ng unang pangulo kay Bonifacio. Dahil bagamat si Jose Rizal ang nag-spark ng idea ng revolusyon, si Bonifacio at ang kanyang mga kasama ang gumawa ng mga hakbang upang umpisahan ang isang revolusyon na magpapalaya sa ating bayan. At mula dun sa assembleya, tayo ngayon ay pupunta sa Katedral ng Pasig, simbahan ng Pasig. Siyempre hindi natin pwedeng makalimutan ang huling stop natin dito sa historical ride natin sa Pasig, ang Pasig Cathedral o Pasig Church. Now, itong Pasig Cathedral, tinayo ito noong 1573 ng mga Augustinians. Sabi nila, ang unang simbahan na itinayo noong 1572, pero sa may village na pinagbuhatan. Kaso dahil madalas ang pagbaha nun, naghanap sila ng mas mataas na lugar kung saan itong pinatatayuan ngayon ng simbahan ang kanilang napili. At kasabay rin ito ang pagtatayo ng town ng Pasig. Ang panahon ng labanan ng mga Briton at ng mga Espanyol, nung inukupan ng mga British ang Maynila, naging itong headquarters ng mga Briton. Ano ba matututunan natin sa pagpadyak natin na ito? Una, ang kahalagahan ng kasaysayan at ng mga lugar kung saan nagpapakita ng kasaysayan. Nakita natin yung bitukang manok o yung Parian Creek. Napakaganda niya, napaayos siya, ngunit mayroon pa rin kailangan gawin dahil madumi yung tubig At yung Assembleya Magna kung saan ang original na bahay wala na. At pati na rin yung Old Capitol building na ngayon ay ruins na lang. Sayang dahil hindi na natin nakita yung mga original na structures, pero yung alaala ng lugar
yung pag-venerate natin sa lugar, ang importante. Dahil hindi ba natin maibabalik yung mga nasirang pundasyon, pader, bubong ng isang lugar, ngunit ang mga alaala at importansya nito sa kasaysayan at nang naidudulot nito sa atin ang siyang importante at pwede rin nating mapasa sa mga susunod pang henerasyon. Dahil mula sa pag-appreciate natin sa kasaysayan, doon din nagbubunga rin at nagmumula yung pag-ibig natin sa bayan. Dahil nakikita natin yung mga sakripisyo at kanilang mga ibinigay para lang sa kung anong meron tayo sa ngayon. Nawa may natutunan kayo, nag-enjoy kayo. Samahan nyo ulit sa mga susunod kong pagpapadyak, and appreciate ko yung panonood nyo nito sa pangalawa nating episode. Maraming salamat muli, at ako po si Jason, nagsasabi na ang bayan na walang pagpapahalaga sa kasaysayan, isang bayang walang kaluluwa. Maraming salamat. Ciao.